Ano to? Diyos ko. Ani ko sa aking sarili nung makita kong pinadala ni Karen. Hindi tuloy ako mapakali sa upuan ko. Kaya naisip kong tawagan ng dalawa. Hello, Dayan? Ken? Wow, namiss mo ako, no? Pakausap naman. Narinig ko si Lisa sa background. Bakit ka napatawag? Tanong ni Dayan sa akin. May problema tayo. Ha? Ano? Mag-usap tayong tatlo mamayang lunch break. Sabi ko sa kanya. Uy, anong sabi niya? Tanong ni Lisa sa kanya. Lunch daw tayong tatlo mamaya. At narinig ko na natuwa pa si Lisa. Sige, kita tayo mamaya. At binaba ko na yung phone. Muli kong tinignan ang pinadala ni Karen. Napapakamot na lang ako sa ulo ko. Dahil hindi ko inaasahan na kukunan pala kami ng pictures ni Karen. Noong nagpapaligaya kaming tatlo ni Dayan at Lisa. Ken, sama ka sa amin mamaya? Tanong ni Aldwin. Nanilagay ko naman agad ang phone ko sa bulsa ko. Ha? Hindi na. Sasabay kasi ako kay Dayan. Ani ko na napasimangot naman si Jepoy. Doon sana tayo ulit sa buffet kakain. Kami na lang tatlo. Sorry guys, kayo na lang siguro. Sagot naman ni Jet. Bakit? Tanong naman ni Jepoy. Pupuntahan ko kasi si Tina. Sabay kami magla-lunch. Okay na kayo, Jet? Sabat ko naman. Medyo. Kaya magkita kami mamaya para makapag-usap ng maayos. Good luck, Jet. Hopefully maging okay na kayo para hindi ka na umiyak-iyak dyan na parang babae. Natatawang sabi ni Aldwin. Full. Sagot naman ni Jet na natawa kami nga pa. Sige na guys, work na muna ako. Sabi ko sa kanila na nag-usap pa si Jepoy at Aldwin. Habang kami ni Jet, bumalik na sa trabaho. Hanggang sa dumating na ang lunchtime. Nagmamadali akong lumabas sa cubicle ko para mapuntahan ko agad ang dalawa. Nakita ko sila na naghihintay sa may elevator. At natuwa pa ang dalawa nung makita ako. Hi Ken! Bati ni Lisa. At bigla ko nakarinig ng sa likuran ko. Kaya napalingon ako rito. At nakita ko si Aldwin at Jepoy. Sabay na kami. Hari ni Aldwin nang bumukas ang pinto ng elevator. Kaya sabay na kaming limang bumaba sa lobby. Tahimik lang si Jepoy. Habang panisiko naman ni Aldwin sa akin. Dahil naaalala din niya yung pantasya ni Jepoy. Jepoy? Naalala mo ba yung sinabi mo sa amin? Biro ni Aldwin sa kanya. Na napasimangot siya at siniko si Aldwin. Kaya natawa kaming dalawa. Sige, mauna na muna kami. At nauna nang lumabas sa elevator si Jepoy nang bumukas ito. Pumunta na kaming tatlo sa likod ng building para doon mananghalian. Si Dayan na nagdala ng pagkain naming dalawa habang may dala namang sandwich si Lisa. Hinahanda na nila ang pagkain namin nang tanungin ako ni Dayan sa problemang nabanggit ko sa kanya kanina. Ito, pinakita ko sa kanilang pinadala ni Karen sa akin. Pareho nanlaki ang kanilang mga mata at napalingon sila sa paligid. Kinunan niya tayo? Gulat na tanong ni Dayan sa akin. Oo,
Hindi ko nga napansin eh. Shucks naman. Ayoko ng ganito. Ani ni Lisa na nakita kong naluluha na lang siya. Relax lang kayo. Kita nyo tinitignan tayo ng mga tao rito. Liz, pinsan mo siya. Baka pwede mo siyang kausapin tungkol rito. Sabi ni Dayan sa kanya. Ayoko magkagulo. Hindi na sana ako pumayag sa plano niya. Tuluyan nang naiyak si Lisa. Buburahin ko na. Sabi ko kay Lisa. Kaya naman napangiti siya, pero naluluha pa rin. Ano bang gagawin natin? Tanong ni Dayan. Kailangan natin kausapin si Karen. Dahil baka ikalat niya to. Patay tayong tatlo. Ken, Dayan, ayoko mawala ng trabaho. Dahil ako lang inaasahan ng pamilya ko sa probinsya. Nagpapahid siya ng luha. Kaya inakbayan siya ni Dayan. Kakausapin natin si Karen. Sabi niya kay Lisa. Naaawa ko sa kanya. Kinuha ni Lisa ang kanyang phone at tinawagan niya si Karen. Hello Karen, ano ba tong ginagawa mo? Tanong niya sa pinsan niya. Hindi naman to kasama sa pinag-usapan natin ah. Bakit ka naman ganyan? Buti pa si... Wag. Sige. Umiiyak siyang binaba ang kanyang phone. Anong sabi niya? Tanong ni Dayan nang biglang tumunog ang aking phone. Si Karen ang tumatawag. Hello, lover boy. Ano bang problema mo? Wala naman. Para naman kasing ini-ignore niyo ako eh. Ano bang ini-ignore? May trabaho kami. Buti ikaw wala. Kaya nga eh. Kasi magkakasama kayo. At ako lang mag-isa. Napansin ko na maingay ang kanyang paligid. Ano yung ingay na yan? Lilipat na ako. Nabayaran na kasi ng uncle mo yung bagong apartment. Kaya lilipat na ako bukas. Burahin mo yung mga litratong kinuha mo sa phone mo. No! Insurance ko yun. Anong insurance? Insurance para sumunod kayo sa gusto ko. Walang yaka talaga? It takes one to know one, Ken. Sabi niya sa akin na pinindot ko na ang end call at dumingin sa dalawa. Insurance niya daw yun. Sabi ko sa kanila. Natahimik kaming tatlo at nag-isip ko anong dapat namin gawin sa sitwasyon namin. Anong gagawin natin? Tanong ni Dayan. Napati ako ng patanong rin sa sarili ko kung ano ang dapat naming gawin. Maya-maya muling tumunog ang aking phone at si Ma'am Chelo nang tumatawag. Teka lang ha. At tumayo ko at sinagot ko yung tawag na malayo na ako sa kanila. Hello? Hi. Did you have your lunch? Oo, katatapos lang. That's good. I'll be back soon. So I'll see you in my office when I get there. Alright, I'll be there. That's good. See you. Okay, see you. Ingat ka. Sagot ko naman sa kanya. Yun lang ang tanging sagot niya sa akin. At binaba niya na ang kanyang phone. Kaya bumalik na ako sa kanila. Sino yung tumawag? Tanong ni Dayan sa akin.
na tumingin naman sa akin si Lisa. Mama ko. Sabi ko na lang sa kanila. Inayos muna ni Lisa ang kanyang sarili bago kami muling pumasok ng building. Pumunta na muna siya ng ladies room nung nasa taas na kami. Nagpaalam na rin ako kay Dea na babalik na ako sa trabaho. Sige, Ken. Hahanap ako ng paraan. Pasiguro ko sa kanya. Nang umiti lang siya at bumalik na ako sa loob. Nakita ko nandun na rin na pala si Alden at Jeboy. Pero wala si Jet. Wala pa si Jet? Wala pa eh. Siguro malilate yun. Sagot ni Alden sa akin. Ano tol? Kamusta ang tanghalian mo? Tanong sa akin ni Jeboy. Nakita kong seryoso ang kanyang muka. Okay lang naman. Sabay upo ko sa aking upuan at hindi ko siya tinignan. Alam kong naiinggit sa akin si Jeboy dahil vocal to sa feelings niya kay Diane sa aming magbabarkada. Kaya hindi ko na lang siya papatulan dahil may mas malaking problema akong hinaharap ngayon. Alauna nung makatanggap ako ng email galing kay Ma'am Chelo at pinapapunta niya ako sa review room. I'm on my way. Reply ko sa kanya. Kaya naman tumayo na ako at lumakad palabas ng office. Saan ka pupunta? Tanong ni Diane sa akin nang dumaan ako at tumuro ko sa taas. Kaya tumango lang siya. Si Lisa. Ay, nasa ladies room. Naiyak na naman eh. Pakalmahin mo siya. Baka magtanong ni ibang kasama natin. Ako nang bahala doon. At sumakay na ako ng elevator at umakit na sa taas. Hi Ken! Bati sa akin ni Bethany. Hi Bethany! Nasa loob na si Ma'am Chelo. Pasok ka na lang. Sabi niya at bumalik na siya sa upuan niya. Nakita ko na nakangiti pa siya sa akin. Kumatok ako sa pintuan bago ko pumasok. At pagbukas ko nito, nakita ko nakaupo na si Ma'am Chelo sa upuan. Close the door, Ken. At agad ko namang sinara ang pinto. Lock it. Utos niya kaya nilock ko naman to. Saka lumapit sa kanya. Tumayo siya at umupo sa gilid ng desk nung nasa harapan na niya ako. At hinawakan niya ako sa batok. At naghalikan kaming dalawa. How are you? I'm okay. You look tense. May problema ba? Wala naman. Nahinalikan ko siya sa labi. Are you sure? Yeah, I'm sure. Oh, anyway, I have something for you. At tinulak niya ako na mahina palayo sa kanya. At may kinuha siya sa bag. Here, sabay abot niya sa akin. Ano to? Open it. At binuksan ko ang maliit na box. Susi? Yup, it's yours. Bakit? What do you mean why? Gusto ko mag-drive ka na pagpunta mo sa condo para hindi ka na mahirapan pang mag-commute. Pero, you have a license, right? Oo. Pero hindi ko matatanggap to. And why? Kasi baka magtaka ang parents ko na may dala akong bagong kotse sa bahay. It's not new, Ken. It's pre-owned. And I want you to have it. Gamit ang daliri, sinanyasan niya ako na lumapit sa kanya. Kaya naman lumapit ako at hinawakan niya ako sa kwelyo
Sa kanya ko hinilapalapit sa kanya. Because I love you and I want you to be more safe when you travel. Understood? Mahinang saad niya sa akin na hinalikan pa niya ako sa labi. Okay. Yun lang ang tanging naisagot ko sa kanya na napangiti ako sa gesture na binigay niya sa akin. The car is in the parking lot downstairs. Ano niya na kinuha niya ang kanyang bag at niyaya na akong bumalik sa opisina. Nakuha pa naming maghalikan nung nasa loob kami ng elevator. At agad naman siyang bumitaw, marinig namin ang bell na huminto na sa floor namin. Remember, Kenneth? Ano niya sa akin nung nasa harapan na kami ng reception's desk. Good afternoon, Ma'am Chelo. Bati ng dalawa sa kanya. Good afternoon, girls. Any calls? Wala po, ma'am. Sagot naman ni Lisa. Good. Go back to work, Kenneth. Sigaw niya. Kaya naman pumasok na ako sa loob at pumunta na sa aking cubicle. Muli ako nakatanggap ng text galing kay Karen at binasa ko to kaagad. Saturday, be in my new apartment. Bakit? Magpapaparty ako. Busy ako ng Sabado. Hindi ako pwede. Talaga? Gusto mong ikalat ko yung pictures nyo? Sira na talaga ulo mo, no? Pinsan mo, ipapahamak mo? Alam na niyang pinasok niya. Kaya damay-damay na. Reply niya sa akin. Nang bigla namang tumunog ang office phone ko. Kaya sinagot ko to. Hello? Ken, nag-text ka rin sa akin. Ani ni Lisa. Nag-text din siya sa akin. Kung hindi ka raw pupunta sa Sabado, ikakalat niyang pictures natin. Naririnig ko na iyak na naman siya. Punyeta talaga? Maghahanap ako ng paraan para makuha ko yung phone niya. Sabi ko sa kanya. Sige. Huwag mong sasabihin sa kanyang plano ko, ha? Hindi. Sige, bye. At binaba niya na ang phone. Uwian na nag-email sa akin muli si Ma'am Chelo at pinapadaan niya ako sa kanyang office. Sige mga tol, ingat kayo ha. Hindi ka sasabay? Tanong ni Aldwin sa akin. Mauna na lang kayo. Dadaan pa ako sa office ni Ma'am Chelo eh. At nakita ko nakatingin sa akin si Jepoy. Bakit, Poy? Wala. Sige, ingat. Sagot niya na parang may galit ang tono niya. Okay ba tayo, Poy? Tanong ko sa kanya. Kasi napapansin ko lately na hindi maganda pakikitungo niya sa akin. Simula na magkasama kami ni Diane mag-lunch break. Oo, okay lang tayo, tol. Mahina akong sabi niya na nag-fist bump pa kaming dalawa. Mabuti naman. Kayo talaga? O sige na Ken, mauna na kami. Ani ni Aldwin na inakbayan nito si Jepoy at umalis na sila. Hindi na bumalik si Jet pagkatapos niya magpaalam na mag-lunch break. Kaya pagtapos ko maglikpit, pumunta na ako sa office ni Ma'am Chelo at kumatok rito. Oh good. Hold on. Nakatayo lang ako sa may pintuan ng kanyang office. At kita kong tumayo na siya dala ang kanyang bag. Let's go. Yaya niya. Kaming dalawa na lang natira sa floor namin. So how's your day?
Tanong niya nung nasa loob na kami ng elevator. Okay lang naman. Ikaw? Uneventful. At sumandal siya sa gilid ko. Okay ka lang ba? I'm good. So, are you excited? Natutuwa niyang tanong. Saan? Your car, you idiot. Okay lang. Don't be like that. Like what? Hindi ka naman ata masaya eh. Nagtatampong saad niya. Excited kaya ako. Hindi ko lang alam kung paano ko i-express. Well, once you see the car, you'll be excited. Talaga? Yup. At lumabas na kami ng elevator. At pumunta na kami sa kotse. Nakita ko na merong Mercedes-Benz sa tabi nito. Yun na ba? Nope. Press the button and follow the sound. Tumingin muna siya sa paligid bago umalik sa pisngi ko. Saka to sumakay sa kanyang sasakyan. Remember, Kenneth? Yes? Drive safely and no talking or texting on the phone. Okay, babe. Alright, go on. Press the button. Natutuwang sabi niya. At pinindot ko naman to. May narinig kaming mahinang busina sa malayo. Asan? Press it again and follow the sound. Natatawang wika niya. Kaya naman muli ko itong pinindot at tinungo kung saan to nanggagaling. Habang siya naman, sinusundan niya ako habang nakasakay sa sasakyan. At sa hindi kalayuan, nakita ko may umilaw nung pinindot ko ang susi. Kaya tinungo ko to, habang nakasunod lang sa akin si Cello. Tumingin ako sa kanya, at tuminto naman siya sa likuran ko. Natatawa siya nang pinindot ko ulit ang button, at umilaw naman ang headlight nito, at bumusina to ng 2 beses. Kaya muli ako napatingin sa kanya. Sabay sabing, seryoso ka? Napatawa lang siya at sinabing, drive safely, baby. See you tomorrow. Sabay takbo ng kotse niya. And I swear, narinig ko pa siyang tumawa ng malakas nang papalayo na siya. Anak ng pating naman. Sabi ko nung tumayo ko sa harapan ng isang Volkswagen Beetle. Hindi ko pwedeng dalhin sa bahay to. Pagtatawanan ako ng mga kapitbahay namin, lalo na ng kapatid ko. Maya-maya biglang tumunog ang aking phone at nakita ko na si Ma'am Cello ang tumatawag. I'm waiting outside. What's taking so long? Hinihintay pala niya akong lumabas ng parking lot. Seryoso ka ba na ito yung ibibigay mo sa akin? At hindi yung Mercedes-Benz? Piro ko sa kanya. Kenneth! Napabuntong hininga na lamang ako at sumakay na ng sasakyan. Saka to pinaandar. Nilagay ko sa cup holder ang cellphone ko at naka-speaker to. Sounds good, right? Runs great too. Sabi niya sa phone. Oo, pero parang nahihiya akong dalhin to. Why? Why are you ashamed? Hindi ka dapat mahiya. A car is a car, no matter what brand. Or color it is. Natatawang sabi niya. Okay lang sana ang brand. Sabi ko sa kanya nung palabas na ako ng parking lot at huminto ako sa stoplight. Nakita kong tinuro ang sasakyang dala ko ng 2 batang babae at sinabing, Mama, Power Ranger.
Sabi ng isang bata. Hindi no, kay Barbie kaya yan. Sabi naman ng isa, na natawa na lang ako, muko dahil sa iya. I see you. Drive safely, baby. Ikaw din. Thank you sa kotse. Sarcastic ang sabi ko sa kanya. Natinawanan lang niya ako at binaba ng phone. Tinitignan ako ng mga taong nadadaanan ko, lalo na ng mga kapitbahay namin. Nung napadaan na ako sa kali papunta sa bahay. At nakita kong kapatid ko na naglalaro sa labas, kasama ang kaibigan niyang si Carlo. Binusinahan ko siya. Dom, buksan mo nga yung gate, dali! Sigaw ko sa kanya. At natawa pang dalawa sa dala kong sasakyan. Kuya naman, kung kakarnap ka na lang ng kotse, bakit kay Barbie pa? Natatawang sabi ng kapatid ko. Buksan mo na yung gate, sira ulo ka. At dali-dali naman siyang pumasok sa loob, sa binuksan gate. Ma! Ma! Dumating na si Barbie! Ayan na, isara mo na yung gate! Sigaw ko sa kanya pagkapasok ko agad ng sasakyan. Dahil kita ko na nagtatawanan na yung mga kapitbahay namin sa labas. Ken, ano ba yung dala mo? Pati si Mama natatawa. Company service namin. Saan kumpanya? Biro niya na natawa sila ni Dominic. Pati na rin si Carlo. Sino ba nagbigay sa'yo niyan? Tanong ng aking ina. Sa kumpanya nga namin yan. Pagsisinungaling ko sa kanya. Sigurado ka bang accountant ka, anak? Bakit? Wala lang. Yung kulay kasi. Ano ba? Katulad ng suot niya nung umuwi siya rito? Patuloy ng aking kapatid. At pareho sila nagtatawanan. At maya-maya narinig na namin na bumusina si Papa sa labas. O Barbie, buksan mo na yung gate. At nakita ko nagulat si Papa nung makita niya ang kotseng nakaparada sa loob. Unak, kaninong kotse yan? Dala ko yan, Pa. Hinakbayan naman ako ng aking ama at tinignan ako sa mata. Pa, hindi ako bading. Ay, salamat naman. Sa lahat naman kasi ng kulay, ba't yan ang napili mo? Yun yung binigay eh. Sabi ko sa kanya na hindi pa rin siya tumawa. Ganun ba? Mabuti naman at hindi ka na magko-commute. Oo nga eh. At pagpasok namin sa bahay. Aida. Bakit? Nakita mo ba yung kotse ni Barbie sa labas? Sabay tawanan nilang tatlo. Kaya agad na akong umakyat sa taas at sinara ang pinto ng kwarto ko. Kinabukasan, panay-check ni Ma'am Chelo sa kotse at kung inaalagaan ko raw ba to. Ikaw naman, isang araw pa nga lang eh. Panik ko sa kanya nung pinarada ko ang kotse sa pinakatagong parte ng parking lot. Asan ka na? Tanong niya. Eto, kararating ko lang. Aakyat na ako. Good, malapit na rin ako. See you later. Sige, later. At sumakay na ako ng elevator paakyat sa taas. Good morning, girls. Bati ko sa dalawa nung dumating na ako sa third floor. Ken, ano na? Bunga ni Dayan sa akin. Wala pa eh. Pero huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Sige, salamat ha. At napansin ko naman na tahimik lang si Lisa. Okay ka lang, Lisa? Okay lang ako, Ken.
At nginitian niya ako. Lisa, doon ka pa rin ba nakatira kay Karen? Hindi, may sarili akong apartment. Okay, mag-usap tayo mamaya. Ani ko sa kanila at pumasok na ako sa loob. Wala si Jepoy? Tanong ko kay Aldwin. Hindi ata papasok. Jet, ano nangyari sa'yo kahapon? Tanong ko sa kanya. Napansin ko na parang maganda ang gising niya. Nag-half day ako. Okay na kami ni Tina. Jesus, nakascore yan malamang. Sabi naman ni Aldwin. Loko ka talaga. Sagot naman ni Jet. Mabuti naman. Congrats pare. Sabi ko sa kanya na nag-fist bump pa kami. Sinimulan na namin ang trabaho. At maya-maya nag-send ng email sa akin si Ma'am Jello. Nagpaalam to na lalabas sila ni Divina para mag-lunch mamaya. Ingat kayo. Hindi ka ba sasabay? Baka magtanong yung mga kasamahan ko rito. Yun lang ang reply niya. Bumalik na ako sa trabaho ko. Nang biglang dumating si Jepoy. At pansin ko na wala pa siyang tulog. Halatang puyat to. Okay ka lang ba? Tanong ko nang dumungaw ako sa cubicle niya. Okay lang ako. Sagot niya na parang masama ang gising niya. Parang puyat ka pare ah. Sabing okay lang ako. Okay. Yun na lang ang sinabi ko at bumalik na ako sa aking cubicle. Hanggang sa dumating ng oras ng tanghalian. Sabay pa kaming apat na lumabas sa receptions area. At nakita ko ang dalawa na naghahanda na para bumaba. Let's go! Yaya ni Dayan sa amin. Nasumakay kaming 6 sa elevator. Napapansin ko na balisa si Lisa. Parang nininervyos siya. Okay ka lang ba? Bigla siya napaigtad nung hinawakan ko siya sa braso. Lisa! Nagulat din si Dayan, kaya napatingin kami sa kanya. Okay lang ako. Ngumiti siya at tumingin kay Jepoy. Maya-may bumukas na ang elevator. Humiwalay na kami sa kanilang tatlo at pumunta na kami sa maliit na park sa likod. Okay ka lang ba, Lisa? Tanong ni Dayan sa kanya. Okay lang ako guys, really. At inanda niya ng dala niyang pagkain. Nagkabit-balikat na lang kami ni Dayan at kumain na kami ng tanghalian. Nag-usap kami tungkol sa plano kong pagkuha sa cellphone ni Karen para burahin ang mga litrato namin kinuha niya nung Sabado. Baka mahuli ka niya. May baril yun. Ani ni Dayan. Alam ko yun, pero mag-iingat naman ako. Guys, pinapaalala pala niya sa Sabado daw. Pumunta kayo. Sabi ni Lisa sa amin. Na hindi siya makatingin at nakatitig lang sa pagkain niya. Hindi ako pupunta, Lisa. Sabi ni Dayan sa kanya. Ako din. Sagot ko naman. Hindi pwede. Hindi pwede. Sabi ni Lisa sa amin na parang takot siya. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong sa kanya ni Dayan. Pumunta kayo. Baka kasi. Natuloy na siyang maiyak. Pinapatahan naman siya ni Dayan. Naaawa ako sa kanya.
Kakausapin ko yung uncle ko. Dahil pupunta naman siya sa Sabado. Baka matulungan niya tayo. Sa anong paraan? Sasabihin mo na nagpaligaya tayong tatlo? Ano ni Diana? Shh! Ano ka ba? Sita ko sa kanya at tumingin kami sa paligid. Hinahan mo nga ang boses mo. Ay, sorry. Ano? Paano niya tayo matutulungan? Mag-iisip pa nga ako ng paraan. Lisa. Hinawakan ko siya sa kamay. Naagad naman niya tong hinablot at napatingin siya. Ano bang nangyari sa'yo? Wala. Maghahanap ng paraan si Ken. Huwag ka mag-alala. Salamat. Mahina niyang sagot at inigpit na ang kanyang Tupperwares. Mauna na ako sa inyo. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng building. Kaya nagtataka kami sa kanya. Ano kaya nangyari doon? Tanong ni Diane sa akin. Baka hinarap niya si Karen at sinaktan siya. Posible. Bigla akong naalala ang eksena sa elevator kanina. Ken. Ha? Balik na tayo. Tinulungan ko siya magligpit at bumalik na kami sa office. Pag-akyat namin ay nakita namin si Lisa na nakaupo lang sa kanyang upuan. Nagpaalam na ako kay Dea na papasok na ako sa loob. Habang hinawayan ko naman si Lisa na tanging ngiti lang ang sinagot sa akin. Pagpasok ko'y tahimik lang ang tatlo. Kinamusta ko si Jepoy. Natinignan lang ako ng masama. Kaya hindi ko na lang siya kinausap at bumalik na lamang sa trabaho ko. Ken. Tawag ni Jet sa akin. O bakit Jet? Naalala mo yung pumunta tayo sa Batangas? Yung nag-beach tayong 4? Oo, bakit? Baka pumunta kami ni Tina doon ngayong weekend. Ganun ba? Oo. May contact number ka pa ba nung tinirhan natin? Nasa lumang phone ko. Try kong kunin tapos i-text ko sa'yo. Sige, salamat. Hanggang sa dumalang ilang oras. At dumating na rin ang alas 5. Yes! Sigaw ni Aldwin. Napatingin kami sa kanya. Uwian na! Ay, nakakapagod ang araw na to. Sabi ni Jet na nagmamadaling magligpit ng mga gamit niya. Muna na ako guys ha. Sige Jet, ingat. At umalis na siya. Ken, muna na rin ako. Hani naman ni Aldwin. Sige pre, ingat. Jepoy. Sige Win, ingat. At bigla siyang napatingin sa akin. Pero umupo lang ulit siya sa kanyang upuan. Hindi ka pa uuwi, Poy? Hindi niya ako pinansin. Kaya naman inignore ko na lang siya at nagligpit na lang ako ng mga gamit. Poy, yun na ako. Kumaway lang siya, kaya umalis na ako. Dumaan muna ako sa office ni Ma'am Chelo at napansin ko na sarado to. Wala siguro? Ani ko sa aking sarili. Hindi man na nag-email o nag-text man lang. Nakita ko naman na nag-aabang sa may pintuan ng elevator ng dalawa. Sabay na ako. Sabi ko sa kanila na hindi ko napansin na nasa likod ko pala si Jepoy. Uy! Nagulat ako nung nakita ko siya. Bakit? Wala pare. Tahimik lang kaming apat nung nasa loob kami ng elevator.
Nagtaka pa si Dayan dahil hindi ako lumabas nang nasa lobby na kami. Hindi ka lalabas? Mauna na lang kayo. May nakalimutan pala ako sa taas. Magsisinungaling ko sa kanya dahil ayokong sabihin na may kotse na ako. Okay, ingat ka. At sumara na ang pinto. Pinakyat ko muna ang elevator dahil baka magtaka sila. At pagdating ko sa taas, inindot ko ang basement kung nasaan ang parking lot. At bumaba na ito. Pagdating ko rito, agad na ako naglakad papunta sa pink kong sasakyan. At nung bubuksan ko na sana ang pinto, biglang tumunog ang phone ko. Si Karen ang tumatawag. Hindi ko to sinagot. Sumakay na ako sa sasakyan at pinandar ko to. Nang muling tumunog ang aking phone, hinahayaan ko lang tong magring na magring. Hanggang sa makalabas na ako ng parking lot, siniguro ko na walang makakakita sa akin bago ko lumiko. At panay pa rin ang pag-ring ng aking phone. Kaya sinagot ko na to. Bakit po ako dinededma? May ginagawa ako. Nagdadrive ka eh. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ah. Huwag ka na magkailakin. Maya-maya may biglang tumabi sa kotse ko habang nakahinto ako sa traffic light. At paglingon ko, Hi Ken! Hani ni Karen habang hawak niya ang kanyang phone. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya at tumambay kami sa Dunkin Donut malapit lang sa office ko. Natawa pa siya nung nakita niya ang kotseng dala ko. Ayan ba yung binigay ng girlfriend mo, Ken? Natatawang tanong niya sa akin. Yeah. At tinagay niya ang phone niya sa mesa. Kung ako lang naging girlfriend mo, Ken, mas magandang kotse pang bibigay ko sa'yo. Sabay kagat niya ng donut at ngumiti sa akin. Okay na ako sa pink kong kotse. Salamat. At tumingin ako sa labas. Pero tanong ko lang, sino bang mas masarap sa amin? Nakangiting tanong niya na napatingin ako sa paligid. Ano ka ba? What? Wala namang masama sa tanong ko ah. Maraming tao, baka marinig ka. So what kung malaman nila nagpapaligaya tayo? Wala akong pakialam sa kanila. Tuminom siya ng juice at muling kumagat sa donut. Aalis na ako. Pero hinawakan niya ako sa braso at pinaupo ako. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Karen? Pumunta ka sa Sabado. May sorpresa ako sa'yo. Anong sorpresa? Hindi na yung sorpresa kung sasabihin ko sa'yo. Pupunta naman si Uncle Jan doon, pero hindi ako pupunta. Ganon? I-Indianin mo ako? Oo. Sige, gawin mo yan. Bakit? At nakita ko napangiti siya. Naman, gusto mong ikalat ko ang mga nakuha kong pictures niyong tatlo? Nakangiting sabi niya sa akin. Namigla kong kunin ang kanyang phone sa mesa at binato ko to sa sahig. Hoy! Napasigaw si Karen. Dali-dali kong kinuha yung SD card sa sahig at binali ko to. Eto ba? Pinakita ko sa kanyang sirang SD card. Sabay hulog ko sa kanyang juice. Saka ko lumabas ng store at sumunod naman siya sa akin. Pagsisisihan mo to, Ken. Pagsisisihan mo to.